Ang sakit ng ulo at katawan ay iilan sa mga pinakakaraniwang reklamo ng maraming tao, makabata man o matanda. Maraming pwedeng dahilan kung bakit tayo maka-experience nito, mula sa simpleng pagod, stress, hanggang sa mga medical na kondisyon. Sa video na ito, pag-uusapan po natin ang mga dahilan ng pananakit, mga uri ng sakit, symptoms, at paano ito matutulungan o maibsan sa pamamagitan lang ng mga natural na paraan. Samahan niyo ako. Ano ba ang mga sanhi sa sakit ng ulo at katawan? 1. Stress at pagod. Isa ito sa pangunahing dahilan ng pananakit ng ulo at katawan. Kapag ang katawan ay pagod, na stress, mas madalas sumakit ang ulo, batok, likod, at iba pang bahagi ng katawan. 2. Kulang sa tulog. Ang kulang sa pagtulog, nakakaapekto ito sa kalusugan ng katawan at isip, at kadalasang nagdudulot ng pananakit ng ulo. 3. Kulang sa tubig o dehydration. Kapag kulang sa tubig ang katawan, madaling sumakit ang ulo at mahina ang katawan. 4. Sakit o impeksyon. Halimbawa, trangkaso, sipon, maaring makafeel ng panakit ng ulo at kasukasuan. 5. Migraine o iba pang kondisyon. Iba-iba ang klase ng sakit ng ulo, tulad ng migraine, cluster headache, at tension headache. 6. Maling posisyon ng katawan. Pwedeng posisyon sa pagtulog o pag-work. Ano ba ang mga sintoma na dapat bantayan? Matinding pananakit ng ulo o katawan na hindi nawawala. Pananakit na may kasamang lagnat, pagsusuka, hirap sa paningin o panghihina, pamamanhid o pangangalay ng mga kasukasuan, at paulit-ulit o pabalik-balik na sakit. Paano mawala o maibsan ang sakit ng ulo at katawan? 1. Massage o hilot. Nakakatulong ito para ma-relax ang mga muscle at mabawasan o mawala ang pananakit. Bakit? Dahil ang tamang pagmamassage ay parang naglilinis, nagwawalis, o nagmamap ng ating buong katawan. Bakit? Dahil pinapabilis nito ang pagpalabas o pag-eliminate ng mga basura ng ating katawan o waste product, solid, liquid o gas form man yan, na siyang isang dahilan ng pananakit ng ulo at katawan. At bukod na minamassage tayo, may point pa na i-press para sa sakit ng ulo. 2. Uminom ng sapat na tubig. Ang tamang hydration ay mahalaga. Tulad niya, mahalaga siya sa iyo. Dapat ingatan mo. Ito. Okay. 3. Pahinga at sapat na tulog. Importante na makabawi ang katawan. 4. Mainit o malamig na compress. Maaring gamitin ito upang maibsan o mawala ang sakit. Okay? Dito lang muna tayo mga kabimets. Abangan nyo po ang ating pagpapaliwanag sa bawat isa kung bakit ito makakatulong na mawala o maibsan ang mga sakit o pananakit, no? Lalong-lalo na po kung paano i-apply, kasi kailangan talaga malaman natin ito. Baka mamaling akala kayo, tulad ng hot and cold, no? Para sure ball. Paalala, kung hindi pa nawala ang sintoma sa inyong doktor, ikonsulta na. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. At kung nagustuhan niyo po ang ganitong content, huwag kalimutang mag-follow, like, and subscribe sa ating BeamIt Vlog 37 at mag-comment na rin. Okay?
So hanggang sa huli, ingat po palagi mga kabimets. Bye-bye!